At ayan po ang ating pinakaunang balita rito sa video na ito tungkol kay XRP. Ayan, mga balitang XRP po ang nilalaman ng video na ito. Sabi po rito ay long-time investor sets $1 million XRP order at $1. Yan, napakatindi. At ayan po mga ka-crypto, kung titignan mo ang portfolio mo ngayon, malamang mas pula pa yan sa ketchup. Habang ang karamihan ay nagpapanic sell dahil sa 70% drop yan or 70% na pagbagsak na XRP mula po sa peak nito na $3.66, meron pong isang tao na tila Pasko ang nararamdaman niya. Isa po siyang Bitcoin OG na investor simula pa noong taong 2013. At siya po ay walang iba kundi si Pampios. Siya ang naglapag lang naman ng $1 million na order para kay XRP. At ang kanyang target price ay $1 or eksaktong $1. Ano nga ba ang detalye ng 1 million order na ito? Yan, hindi lamang ito drawing. Sa post po ni Pampio sa X, naglatag siya ng 2 agresibong limit orders. Yan. 1 million para kay Bitcoin sa halagang $66,500 at 1 million para kay XRP sa $1. Kaya ang plot twist, yung Bitcoin order niya, pasok na agad dahil biglang sumisid si Bitcoin sa $60,000 na price range. Pero pagdating kay XRP, nakaabang pa rin. Alam nyo yung feeling na gusto mong bumili ng sapatos pero hinihintay mong mag 70% off? Ganito ang ginagawa ng mga whales ngayon. Habang tayo ay kinakabahan, sila naman ay nakaabang sa discount. Ngayon ay ano naman ang kalagayan ng XRP market sa ngayon? Nito pong nakalipas na 24 oras, bumagsak sa XRP sa $1.11. Isang matinding 26% decline sa loob lang ng isang araw. Kung iisipin po natin mula po sa July peak, parang kumuha ng elevator pababa ang presyo ng XRP. Pagdating naman po sa Fear and Greed Index, nasa level 5 na po tayo. Extreme fear na. Sa madaling salita, ang market ngayon ay parang horror movie na ayaw mong panuorin pero kailangan mo dahil nandoon ang pera mo. Ngayon ay pag-usapan naman po natin ang insight dito ni Zach Rector. Ayon naman po sa kanya na isang kilalang analyst, posibleng sumilip nga sa XRP sa ilalim ng $1. Pero naniniwala po siyang mabilis lamang daw ito. Parang paglubog mo lang sa pool, silip lang tapos ahon agad. Sa katunayan, marami ng traders ang naghahanda ng kanilang buy orders sa Caleb and Brown. Bakit? Dahil po sa kasaysayan ng XRP, ang mga ganitong sharp crashes ay madalas sinusundan ng mabilis na rebound. Noong October 2025, nangyari na ito. Ang mga naiwan sa ere ay yung mga walang limit orders sa ilalim. Yan. Ngayon, ang masasabi ko naman tungkol dito ay si XRP po ay naglalaro sa $1.30 matapos ang bahagyang pagtalbog. Ang tanong ay, kakagat ba ang $1 order ni Pampios o tuluyan na itong aahon? May mga analyst pa ngang nagsasabing baka umabot pa sa 0.50 ang sahig. Ang crypto market ay parang roller coaster. Nakakahilo, nakakasuka, pero ang nananalo,
Yan, ang nananalo lang ay yung mga hindi tumatalon habang umaandar ang ride. Kaya manatili pong kalmado, mag-analyze at wag po tayong magpadala sa ating emosyon. At eto naman ang ating sunod na balita. Sabi rito, XRP will rise as alleged Bitcoin Epstein links spark sell-off. Pundit. Ayan. Ano nga bang ibig sabihin yan? Ang mundo po ng crypto ngayon ay parang teleserye. Puno ng plot twist at saka kontrobersiya. Usap-usapan po kasi ngayon ang isang pundit na tinawag si Bitcoin na Epstein Pedocoin. Yan, medyo mabigat, di po ba? Parang kape mong sobrang tapang, nakaka-palpitate. Ayon po sa kumakalat na balita dito sa X, meron daw mga unverified rumors na nag-uugnay sa yumaong si Jeffrey Epstein sa paglikha ng Bitcoin. At ang resulta, nagkakaroon po ng panic selling. At ang tinitingnan po nilang sasalo sa trono ay walang iba kundi si XRP. Ano nga ba ang koneksyon ng Epstein? Yan, saan galing ang chismis? May mga screenshot po kasi ng mga email at saka reports tungkol sa donasyon ni Epstein sa MIT Digital Currency Initiative. Ang grupong ito ang sumuporta sa mga early Bitcoin developers. May mga lumabas pa na dokumento na nagbabanggit sa pangalan ni Satoshi Nakamoto. Kaya ngayon ang mga conspiracy theorist mas mabilis pa sa fiber internet ang imahinasyon. Akala mo tuloy ang Bitcoin ay ginawa sa isang private island, hindi sa isang computer. Ayan, si XRP. Bakit siya tinuturing na the chosen one? Dahil po sa takot, sabi po ng pundit na si Morgan Ariel, ang mga investors daw ay unti-unti nang bumibitaw kay Bitcoin at inililipat ang kanilang pera kay XRP. Ang logic nila, kung si Bitcoin ay may madilim na nakaraan, si XRP naman po ang utility focus at efficient na alternative. Kumbaga sa X mo, si Bitcoin daw ay yung red flag na gwapo, habang si XRP yung green flag na laging nandyan para sa transfer transactions mo. Ngayon, ito po ang reality check. Yan. Pero teka lang, huwag muna tayong mag-all-in sa hype. Habang mainit po kasi ang chismis, bumagsak din ang presyo ni Bitcoin sa $60,000 at sa XRP sa $1.15. Hindi lang naman dahil kay Epstein, kundi dahil din sa gulo sa tech stocks at saka matinding volatility sa market. Sa madali pong salita ay natataranta ang mga traders hindi lang dahil sa chismis, kundi dahil sa takot na maubos ang kanilang puhunan. Mas masakit pa ito sa break-up ang ma-liquidate, kaya ingat-ingat din. Ngayon, ang masasabi ko po rito ay kahit ang XRP at Ripple nabanggit po sa Epstein documents, pero sabi doon, pinayuhan si Epstein na huwag mag-invest sa Ripple dahil banta raw ito. Yan, isa raw itong banta sa ecosystem na kanilang binubuo. So, kung ayaw ni Epstein kay XRP, ibig bang sabihin nito ay ito ang clean choice? Ang crypto talaga parang puzzle na kulang-kulang ang piraso. Isang bagay lang ang sigurado. Sa mundong ito, ang tanging stable lang ay ang pagiging unstable ng presyo. Sabi naman sa balitang ito, Web3 alert,
founder shares why many XRP investors lose money. Ayan, bakit nga ba laging talo ang mga XRP investors? Alam nyo ba kung bakit maraming XRP investors ang laging luhaan at sawian? Hindi po dahil sa scam ang crypto, kundi dahil sa sarili po nilang emosyon. Habang ang iba ay nagpapakayaman, marami sa atin ang parang nag-aabang ng bus sa gitna ng dagat. Maling timing, maling diskarte. Ayan, ang problema ay buying high, crying low. Ayon po kay Nick, siya po ang founder ng Web3 Alert, may tinatawag po tayong psychological trap. Nung si XRP ay nasa $3.50, $2.50 o kahit $2 pa yan, grabe po talaga ang hype. Lahat gustong bumili. Feeling ng lahat, bukas, makalawa ay lilipad na tayo sa buwan. Pero ang totoo, bumibili sila sa tuktok. Parang pagbili lang yan ng kape na sobrang mahal dahil lang trending. Pero nung nag-sale na at naging mura, biglang natakot na baka expired na. Logic, nasaan ka? Ito po ang reality check. Ngayong bumagsak po ang presyo sa $1.20, ang pinakamababa simula noong November 2024, biglang nagkaroon ng mass exit. Ang Fear and Greed Index natin, nasa 5 na. Extreme fear po yan. Abot langit ang kaba. Dahil dito po tayo nagkakamali. Kapag red ang market, dito tayo tumatakbo palayo. Gayong doon sana ang tamang oras para pumasok. Ang hirap po sa atin, gusto nating yumaman pero ayaw nating makakita ng pulang kulay sa ating portfolio. Para tayong nag-diet pero galit kapag walang lechon sa lamesa. Maging si Brad Garlinghouse, siya po ang CEO ng Ripple, ay naglabas ng kanyang inner Warren Buffett. Sabi niya, be greedy when others are fearful. Simple lamang po ang mensahe. Kapag ang lahat ay nagpapanik at nagbebenta, doon ka dapat dumiskarte. Si XRP ay may spot ETF, utility sa cross-border payments, at saka solid na fundamentals. Hindi nagbago ang kanyang technology. Ang nagbago lang ay ang takot sa puso mo. Ngayon ang masasabi ko naman po rito ay ang crypto market ay hindi po para sa mga mahihina ang loob. Kung bibili ka dahil lang sa hype, malamang isa ka sa mga mag-aambag ng exit liquidity para sa mga whales. Tandaan po natin mga ka-crypto, ang pera po sa crypto ay hindi kinikita sa pagbili habang mataas, kundi sa pagtitiwala habang ang lahat ay natatakot. Ayan, sabi po dito, XRP now host over $1 billion worth of tokenized commodities. Ayan, bilyonaryo na ang XRP Ledger. Ayan, kung titignan po natin ang presyo ng XRP ngayon, baka mapakamot ka na lang ng ulo dahil sa baba nito. Pero wag kang palinlang. Habang ang chart ay parang slide sa playground, ang technology sa likod nito ay umaakyat na sa bundok. Alam nyo ba na ang XRP Ledger ay opisyal ng Billionaire Club pagdating sa tokenized commodities? Ayan, ayon po sa pinakahuling data, umabot na po sa $1.14 billion ang halaga ng commodities sa XRPL. Isipin mo, mahigit kalahati o 52.6%
ng lahat ng real-world assets sa network ay binubuo ng mga bagay na dati ay sa bodega lang natin nakikita. Sa kabuuan ay meron pong $2.173 billion worth of assets na ang nakatira sa loob ng XRPL. Ibig sabihin, mas marami pang value ang pumapasok sa network kaysa sa iniisip ng mga bashers. Ngayon ay ano nga ba ang mga commodities na ito? Hindi lang ito puro hype at prayers. Pinag-uusapan natin dito ang mga digital tokens na representasyon ng tunay na ginto, pilak, langis at mais. Pero ang pinakamalaking bida rito ay ang JMWH mula po sa Jazz Tokens. Yan, Jazz Token. Ito ay kuryente, isang megawatt hour ng green energy na ginawang token. Ang halaga po nito sa XRPL, isang dambuhalang $861 million. At hindi lamang po kuryente ang nandyan. Yan po yung listahan na nakikita natin dito. May mga brilyante rin mula sa Control Alt na nagkakahalaga ng milyong-milyong dolyar. Sa katunayan, ang XRPL na ang pangalawa sa buong mundo na may pinakamalaking tokenized commodities, sunod lang kay Ethereum. Naungusan pa natin ang Polygon at saka BNB chain. Bukod sa mga alahas at kuryente, may $422 million din sa stable coins, kung saan bida ang RLUSD ng Ripple at ang $180 million na halaga ng US Treasury debt. Ngayon ay ano po ba ang point dito? Ang XRPL ay hindi na lang basta payment rail. Nagiging digital vault na ito ng mundo. Kaya kahit masakit po sa mata ang presyo ng token sa ngayon, ang pundasyon ng bahay ay gawa na sa ginto at brilyante. Minsan talaga, kailangang maging matatag ang loob. Parang yung 12 holders lang ng JMWH na may hawak ng halos $1 bilyong. At eto na po ang ating panghuling balita sa video na ito, kung saan ang sabi rito, XRP surges over 30% as Ripple unveils institutional DeFi blueprint for XRP. Ayan, ang blueprint na. Yan, ang blueprint daw ang siyang nagpabago sa lahat. Kaya yan, gising na ba ang lahat? Yan, magpasabog po tayo. Ayan, gising na ang lahat kasi si XRP mukhang uminom ng 10 shot ng espresso. Habang ang lahat ay nag-aabang kung kailan babalik ang sigla ng market, biglang humataw si XRP ng mahigit 30% surge. Mula po sa matumal na $1.13 nitong nakarang araw, biglang sumungkit siya ng $1.53. Pero teka lang, hindi ito basta swerte lang. May nilabas po na institutional DeFi roadmap ang Ripple na parang cheat code sa mundo ng finance. Yan, ano nga ba ang blueprint? Yan, hindi na po ito laruan. Yan, isipin nyo ang XRP Ledger o XRPL bilang isang kalsada. Dati para lang itong shortcut sa pagpapadala ng pera. Ngayon, ginagawa na itong high-tech superhighway para sa mga dambuhalang institution. Hindi na lang ito basta pambayad ng kape. Dito na itatakbo ang mga tokenized assets, FX trading, at pati collateral management. Sa madaling salita, gusto po ng Ripple na ng XRPL ang maging backbone ng modern financial system. Ngayon, yan, sino ang bida sa gitna ng blueprint na ito? Siyempre, ang ating paboritong established coin
na hindi pala stable ngayon. Yan, si XRP. Siya ang gagamitin po sa settlement, fees, reserves, at pati sa pautang o lending. May bago ring features gaya ng permission domains at saka credentials. Para itong VIP club, bago ka makapasok, kailangan po ng KYC. Safe para sa mga bangko, iwas scam para sa mga institution. Nandyan na rin ang RLUSD stablecoin na siyang magsisettle natively sa XRPL. Pag-usapan naman po natin ang tungkol sa lending at mga whales, kung saan ay ang pinaka game changer. Yan ang native lending framework. Isipin po ninyo, on-chain loans na fixed term pero backup ng mga single asset vaults. Ibig sabihin sa XRP ay maaari ng hiramin at gamiting settlement layer para sa malalaking kumpanya gaya ng Evernorth. Kaya wag na tayong magtaka kung bakit mahigit 1,000 whale transactions ang naitala habang nagaganap ang rally na ito. Ang mga malalaking isda alam kung saan ang luto. Ayan ang masasabi ko naman tungkol dito, kung saan ay ayon po kay Rhys Merrick ng Ripple, ang pundasyon para sa susunod na phase ng institutional adoption ay nakalatag na. Sa XRP ay hindi na lang basta speculative asset na inaantay nating mag-moon. Nagiging infrastructure na ito na mahirap nang baliwalain. Tumalon ang presyo, bumalik ang sigla, at mukhang nagsisimula pa lang ang totoong laro. Kaya ang tanong, handa ka na ba o nakatitig ka pa rin sa chart? At ayan mga ka-crypto, hanggang dito na lamang po tayo sa video na ito. Marami pong salamat sa panunood.